Ano rin, at saka, yung kwento ko rin yun noon, yun noon, mga, sa loob kami. At saka mga, yun tungkol sa mga nagpupugot ng ulo, sinabi ng mga, akala ng mga ibang tao, o mga grupo, mga abusayap, mga masasamang tao na lahat. Hindi naman masyado, hindi naman ganon. Ibang prinsipyo ko, hindi naman naka-ASG ako, pero hindi naman ako masamang tao, ano lang ginawa, pumapatay ng sundalo, walang kalaban-laban. Yan sa may mga esto ganon, pinapatay mo walang kalaban-laban, hindi ko ginagawa yan. Kahit sinusumpa ko, hindi ko magagawa yan. Oo. Siyempre, pag sa encounter na wala tayong magawa, siyempre encounter yan eh. Andyan siya, nandyan ka, alangan ka naman tayo para kang robot doon. May baril sila, may baril ka. Pero kung mga yon sinusunod mo lang, hindi magagawa namin yun. Ako, sa tala ko ganun. Tapos yung magiging mga negotiator ako doon, may nakidnap noon sina Snilon at si Puruji, sina Warren Rodwell, German yata yan. Hindi ko alam kung anong taon yan. Tapos magpunta ako ng Kurellem, nag-usap kami ni FI noon, sabi niya sa akin, boy mo, may nahanap ka ba? Sabi niya, hanapan mo rito ng namin, may kalabaw daw sila, malaking kalabaw, yun ang kwento. Yan pala yung term sa kidnap. Yes, sabi niya, anong kalabaw yan? Sabi niya, alam mo na kung ano. Sabi, yun pala, may hostage pala sila. Sabi ko, sinong hostage niyo? Sabi na si Warren Rodwell, German. Pero may tama na sa paa. Binalil nila. Nakuha nila sa Ipil. Taga-asawa ng Chabacana yan, sir. Taga-Sambuanga. Yun si Warren Rodwell. Pero 3 beses yata na kidnap nila. Pinagplanuhan nila 3 beses bago makuha. May mga namatay si Snilon doon, mga kapatid niya, hindi nila nakuha. Pero talagang hindi nila tinigil hanggat hindi nakuha yan. Nasa, nakuha din nila. Pag nakuha nila, nagkwento kami dyan sa Bagindan. Sabi, hahanap ka ng mga pamilya niya. Saan tayo hahanap ng pamilya niya? German yan eh. Sabi niya, may asawa yan, taga-Sambuanga, taga-Ipil. Sa madaling salita, nakahanap ako ng kaibigan ko doon, parang kapatid ko, rin yan, mga dating sundalo rin, pulis yata. Magte-text kami ganun. Sabi ko, kilala mo ba si, sabi na hindi ko kilala, pero asawa niya, kilala ko. Sabi ko, nandito sa Basilan si Warren Rodwell. Kung gusto niyo makuha ng buhay, sabi niya. Sabi niya, totoo ba nandyan? Sabi niya, walang na yan, mag 8 months na, wala nang balita yan. Pero sabi niya ganito, patunayan mo kung meron ba dyan balita, kung napatunayan mo may video, may sulat, handwritten siya, pwede ako sabihin sa mga pamilya niya. Proof of life. Oo, proof of life. Sabi ko, meron yan, pwede ko magawa yan. Sabi niya, sige, hintayin kita ng 2-3 days. Inuntahan ko si FI, si Puruji sa Bagindan. Kasi diyan ako sa Limbupas, minsan lang ako pumunta sa Bagindan pag operation. Pag hindi naman, diyan ako nagtago-tago sa mga namin. Hindi naman ako. Minsan lang ako sumama sa kanila. Pag sinabi ko sa kanya, nakakuha na ako ng nakahanap na ako ng connection sa mga ng German. Pero may sila, dapat mayroon tayong proof of life. Gawa ka, sabi ko, ng video at saka handwritten. Sabi na, sige, hintayin mo 1 day. Dumating ang sulat, sir. Nabasa ko rin. Doon, mismo si Warren Rodwell ang nagsulat. Parang, ko rin, parang naisip ko ng salita niya, sabi niya, I am Warren Rodwell, I am still alive. Tapos, laki pa niya sa baba, packing. Pero may signature doon. Pag binidyo ko, pag ginano ko ng ganon, pinicturan ko, pinasend ko doon sa, yun, kinausap ko, sabi niya, totoo ito. Sabi ko, hindi ko magagawa yung mga pilmahan niya ganon. Pero pakita mo sa misis niya, siyempre, alam ng misis niyan kung ganyan ang pilmado niya. Na pag pinagkita sa misis niya, siyempre nakasambuanga. Kitang-kita, totoo, buhay ang asawa ko, sabi niya. Sabi niya, magkano ang demand nila? Tapos sinabi ni FI sa akin, 10 milyon. Sabi ko, hindi kaya yan. Baka Pero, pababain mo na para makuha lang, para, siyempre, sinong gusto mo, meron o wala. Nang paa, parang mabulok na yan. Kasi, agnas ba yung tao? Oo, binaril nila doon sa holo kasi tumakbo daw. Galing siya holo. Galing holo, tapos dinala dyan pero sa totoong hindi pala nakapunta ng Basilan. Nandyan lang ang release namin, dyan lang sa Pagadian. Tinago nila sa Pagadian. Aray ko po. Dyan sa Pagadian. Siyempre, nandyan ako kay Nandyan ako kay FI. Pag nakita ng ebidensya ng sabi ko kay FI tsaka si Snilon, last option, sabi ko, anuhin mo na lang. Magkano talaga ang nyo? Pero sabi na, magkano ang kaya nila? Sabi ko, 4 million daw ang kaya. Pero ako wala akong makuha doon.
nagsinungaling pa nga sa akin ng ng asawa niya. Sabi niya, anong gusto mo, boy? Sabi ko, si Hadji ako tinawag nila. So, bilihan mo lang ako ng motor, ng XR. Yan lang ang remember niyo sa akin. Sa mamaya, wala din. Kahit isang sipot ng motor, wala din. Sabi ko, okay lang. Basta, lang kayo, buhay, wala namang problema sa akin. Ako, nagtulong lang ako, konting Nagpunta ko kay FI, sabi niya, sige, kung kaya nila 4 million. Na 4 million, sa totoo, 4 million ang tubos ng German. Dinala ng kaibigan ko dito, yun, kaibigan ko ng dinala dito sa Lamitan. Punta ko doon sa taas, dinala ko ang pera sa Bagindan, kina Snilong, kina Puruji. Pinakita ko ang pera. Sabi ko, ito ang pera ng 4 million. Pero saan ang hostage? Kaliwaan tayo. Sabi niya, ikaw? Oo, ako mismo nagpunta ako doon. Pero, grabe ang tiwala rin nila sa'yo. Nagtiwala sa akin, siyempre parang kapatid ko yan. May lang kami, may lang kami doon, may nasa gitna. Nasa gitna. Pero hindi ko napabanggitin. O, nasa gitna yun yun ang pinagtiwalaan namin. Nagtiwala ako doon, nagtiwala sila doon. Nasa gitna ang tao. Pero hindi ko nabanggitin, doon ang pera. Tapos binigay ang pera sa akin ng ng tao yan. Pag doon sa akin, dinala ko sa Bagindan. At doon na kami nagkwento, Snilon, Puruji ako, at saka yun, kaibigan ko. Tapos mayroon, Holo yata, kalimutan kong pangalan yan. Amir din yan doon sa Holo. So dami nila, mga 80 person sila doon. Dami doon na mga mortal 50 caliber baril nila. Sabi ko, nandito ang 4 million. Huwag niyong bilangin, sakto yan. Pero nasaan ang hostage? Sabi niya, kunin mo mamaya alas 7 ng gabi. Kasi pumunta ko doon mga ganitong oras, alas 10 ng umaga. Sabi, alas 7 ng gabi, sabi ko, saan ko kukunin? Sabi niya, basta kunin mo. Siyempre, nagtiwala ako, amir ko si Puruji, amir ko si Snilon. Sabi ko, huwag niyo akong kaliwaan, huwag niyo akong lokohin. Sabi niya, hindi kita maloloko. Hawak niyo lang ang pera ng 4 million, doon na sa kanila. Umuwi na ako dito sa Limbupas, hinintay ko na lang ang tawag ng 7 o'clock ng gabi. Kasi yan ang usapan namin. Ang sa akin dito pala sa bandang Baas at saka Kabuno, dyan lang i-release nila. Mamamaya, sir, iloko pa rin nila ako. Bilo mo yun ng nila. Pag dumating ng 7 o'clock, tumawag na sa akin ang magkuha ng hostage. Sabi niya, boy, pasensya ka, hindi binigay ni Kay Raimundos. Kasi Kay Raimundos palang maghawak ng hostage diyan sa Pagadian. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kailangan pa daw dagdagan ng 4 na milyon para 8 milyon. Andiyan ang hostage, nandito ang pera kay FI. Sabi ko, wala na ba silang pera? Binenta ng ari-arian nila, wala na. Sabi niya, na paano ito? Sabi ko, problema tayo. Na pag kinontak ko si Puruji, na hindi ko na makontak, sa Maguindan na sila. Nagkontak na kami ng tao, mga alas 7 ng gabi, sabi niya, puntahan mo si FI. Sabi ko, sige. Puntahan ko sa Maguindan. Mga siguro, mga alas 11 na ako dumating doon. Sumisigaw pa ako doon sa kampo nila. Sabi, dami nga po sayap doon. Hindi ka basta-basta pumasok doon, pag hindi ka kilado nila, bariling ka nila. Na ako, nagsigaw lang ako ng pangalan ko. Pumasok ako doon. Sabi ko, saan si FI matulog? Sabi niya, doon sa bahay. Kinatok ko. Sinusumpa ko, hindi ko ito gawa-gawang istorya. Totoong ito, sir. Kinatok ko si FI. Sabi ko, gising ka. Kinuha niyang baril na, bakit? Sino yan? Sabi ko, si boy mo. Oy, ba't ka? Mag-alas 12 na. Sabi niya. Sabi ko, ba't naman gano'n ang usapan natin? Alas 7 ang usapan. Wala naman na hosted . Sabi, ba't hindi ba binigay sa'yo? Yan ang usapan. Sabi ko, hindi, dagdagan daw ang pera. Pangina, sabi niya. Sabi ko, punta ng signal. Tawagan mo ang naghawak ng hosted doon, si Kay Raimundos. Na doon na sila mag-away ni Kay Raimundos. Kasi si Kay Raimundos ang maghawak ng hosted, si FI ang naghawak ng pera. Paano sila magkasundo? Ang gusto ni Kay Raimundos, binigay ang pera sa kanya. Na ito naman, ayaw din. Doon sila hindi magkasundo. Tapos tumawag na ako sa kaibigan ko. Sabi niya, boy mo, paano yan? Saan ng Sabi ko, nanoon ng pera. Sabi na wala ng pera. Siyempre ako magaranto doon. Tapos sinabi pa ni FI sa akin, hayaan mo na, boy mo. Gobyerno naman sila yun. Sabi ko, hindi ba pwede sa batas natin? Okay, lokohin mo sila, pero ako wag niyo akong lokohin. Akong nakataya doon. Pamilya ko ang kilala nilang pamilya ko. Jamiri. Oo. Pero sabi ni Puruji, dito ka naman sa amin. Hayaan mo na. Sabi ko, talagang hindi kayo nag-jihad. Umiyak na ako doon, sir. Umiyak na ako. Pero si Snilon hindi makialam doon siya nagduyan-duyan. Si Snilon doon sa iba. Nag-usap na si Puruji at saka si Kay Raimundos. Talagang hindi binigay nila ang hosted. Mamamaya, sabi ko kay FI kung kausapin ko si Snilon. Sabi na, sige, diktita mo si Snilon kung makausap mo. Kinausap ko si Tuan Snilon. Magtiyawa ako sa kanya. Umiyak ako doon sa harap niya. Sabi ko, Tuan, tawag namin si Tuan kay Amirman namin. Sabi ko, si Snilon? Yes. Sabi ko, tulungan mo ako sa hostage.
Pag sabi niya, ba kayo nagkasundo? Sabi ko, hindi. Tawagan mo si Kyle Mundo. Siyempre, amir ka namin. Mataas ka sa kanya. Ganun ba? Si Isnilon ang pinakamataas? Yes, sir. Si Buruji right hand, tapos si Kyle Mundos. Kasi si Puri dito sa Basilan, si Kyle Mundos buong Mindanao man. Oh, na yun, nag-usap na kami ni Isnilon na umayag din si Isnilon. Tinawagan niya si Kyle Mundos, sabi niya, bigay mo ang hosted. Na, sabi ni Kyle Mundos, kung hindi dahil sa iyo, sabi niya, hindi ito bibigay ko. Pero dahil kay, kay Isnilon. Mamamaya, pero 5 araw ba ako nabigay yan, sir? 5 araw ang hosted. Napapahiya ka na nun? Oo, ako nga, hindi na ako umalis sa kanya, hindi na ako nagpalit ng ano doon. Parang ano na ako doon sa kanya, pero mahiya ako. At saka, kawawa din ang tao ng ano, nandiyan ang pera tapos hindi pa binigay mo. Buti akong dahilan, sir. Oo, sinusumba ako talagang ano. Ang nagtawag na kami nito, sabi niya, boy mo, kinabukasan, release na ito. Sabi ko, sige, Tuan, salamat, sabi ko. Pinakita niya sa akin ang text ni Kyle Mundos. Maganda naman ang mga text, sabi niya, gintay ka lang. Pag sa mga alas 12 ng gabi, mag-usap na kami ni Isnilon, sabi, tawagan mo ng pakontak mo doon. Papunta sila ng Pagadian, mag-chopper sila galing sa Buanga para makuha nila si yung German. Nandoon i-release sa Pagadian Fisheries. Tinatapon lang doon ng pagsakay ng motor, ginanya lang mga tao. Nandoon lang nakuha na ng pulis. Tapos nagtawag ng mga pamilya niya sa akin, sabi niya, hawak na namin, umalis ka na sa grupo. Umalis na ako doon. Bago ako umalis, hawak na nila si Ion German. Pero okay na, sabi ko, nandyan na sa inyo. Nausapan na namin ng babae, asawa niya. Sabi, bilhin ka na lang namin ng motor. Yun, kasi sabi ko, motor na lang, wag naman mga kahit wala din eh. Nagloko rin yan eh. Sabi ko, okay lang, wala naman problema yan. Pero sa'yo, importante, siya, live kayo, babuhay ang umalis na ako kay Buruji. Kasi siyempre ng hosted, nakuha ng mga pamilya niya. So ano yung kwan mo doon? Doon ba dahil doon ka dahan-dahan bumaba na o hindi pa? Hindi pa, crackdown pa yun doon. Matagal pa, mga ilang taon pa kami bago bumaba yan. Matagal pa siguro matagal pa, mga 6 na taon pa bago bumaba. Sobra pa siguro. Pero ang natutunan mo doon talagang dahil may sarili kang salita, kailangan mong panindigan. Yun, oo. Yun naman importante sa atin. Oo, siyempre, tayo. At saka, sa amin tawag yan, magdusa ka ba, ka pag hindi mo anuhan. At saka inano ko rin pamilya ko at sarili ko. Sabi ko, hindi ko naman pwede ito. Hindi naman ito pwede magsinungaling dito. At saka siyempre, ito. Batas ng ito, batas ng Islam. Sila, pwede nila gawa yan. Kung buti na sa akin yan eh. Si NJ, yung pinsan ko, walang alam yan. Hindi niya alam. Bago niya alam, na kami. Mag-release na. Hindi na ako nagpaalam sa kanya. Pero yung sa'yo, katulad ng kinukwento mo kasi yung paano mag-desisyon yung mga top 3 nyo, ikwento mo nga ano ba yung Amir, ano ba yung Tuan, para maintindihan ng... Ang Amir doon, yun, ibig sabihin, ang Amir, yung parang mga Batcom commander. Yung pinakamataas. Oo, yun, Amir. Tuan, parehas lang ang pangalan. Okay. Amir at saka Tuan, parehas lang. Pero pagtawag namin kay Isnilon si Tuan, yan ang Amir sa grupo namin. Pero pag tawag-tawag namin short, si Tuan ang pag-ano namin. Ikwento mo nga yung personalidad ni Isnilon. Patay naman na. Pero bakit ganun siya karespetado nyo? Ang tagal din na panahon na siya yung Tuan kasi nyo. Sir, ang namin, kaya irespeto namin. Siyempre, boss mo sa loob at saka ulama siya sa amin. Ulama siya. Ulama siya, oo. Marunong siya sa Quran, marunong siya sa English. Lahat yan, marunong siya. Ulama, tawag din sa amin. Tawag namin sa kanya, ulama. Kaya nga, irespeto namin. At saka, mabait naman siya. Sa mga wala ka naman nakita, kaya irespeto namin. Mas mataas ba yung respeto nyo sa isang commander nyo na ulama versus yung commander lang na yung puro gera-gera lang ang alam? Oo, mas mataas. Mas mataas yung nyo? Oo, yes. Siyempre, yan siya. Ulama siya sa amin. Ulama siya. Marunong siya sa Arabic. Kasi pag ganito kami magkwento-kwento, wala kaming mga lakad. Nag-about sa Quran yan. Quran ang pinag-uusapan niyo? Pinag-uusapan niyo, oo. Ito ang nakakabuti sa atin, ito ang nakakasama sa atin. Yan ang kinukwento niya. Magtatagal ka ba sa Abu Sayyaf kung hindi ka kumbinsido na jihad yung ginagawa mo? Kung yung parang para sa pera lang? Hindi. Hindi ka magtatagal? Hindi ako magtatagal, sir. Hindi, yung iba? Na hindi ko lang alam sa mga iba. Pero sa ako, sa sarili ko, kung sa pera lang, hindi naman ako hindi naman ako nakapera doon. Hindi naman ako nakabili ng, wala akong nakabili ako ng mga Hilux doon, doon ako
doon ako matagal, wala naman kahit ako nga, nagbili ako ng sarili kong bala, sarili kong baril. Pero yun, sa amin lang, kaya nga ako matagal sa jihad sa amin. Yun talaga yung Yun nagpapalakas sa akin. Kasi minsan si Tuanis Nilo nagpa-ano ng Quran, itong nakakabuti sa Islam, itong nakakabuti. Yung kinikwento niya about mga sahaba, yun mga, sa amin yun, mga rasul noon, yun ang dinadaanan nila ganito. Kaya nga. Pero pag sa about lang ng mga pera, mga baril, hindi naman ako nakabaril doon. Hindi naman ako nakapera doon. Wala naman. Minsan kung may nagbigay, yung konting ano lang, na yan, siyempre, kukunin mo naman yan. Pag sa ano, hindi dahil doon sa ano. Pero paano ang sinong kalaban kung jihad? Sige, para lang natin yung kaisipan ng ating mga kababayan. Kung jihad, sino yung kalaban nyo talaga? Na ano sir, kafir. Sige, i-explain mo nga yung mga terms niya, mga kafir. Oo, explain mo nga. Yun ang kalaban mo doon, yun umaano sa batas ng Allah. Yun kumukontra sa batas ng Allah. Yun ang kalaban namin. Hindi naman doon sa sundalo lang. Siyempre, mayroon naman mga kalahi namin, may loko-loko din. Kalaban nyo rin yun o kaming sundalo lang yung... Hindi naman sa sundalo. Lahat basta yung kumukontra sa batas ng Allah, yun hindi sumusunod sa ano-ano lang ginagawa. Yan ang kalaban, sir. Kalaban nyo rin? Yes. Oh. Kahit kapwa Muslim? Yes, oo. Kahit kapwa mo Muslim. Kung ginawa niya sobra pa sa sundalo, hindi lang sa sundalo. Hindi lang sa sundalo ang kalaban mo. Basta, kahit sa amin, basta kafir. Hindi na sumusunod sa batas ba? Yun iba ng niya, yung mga drug addict na ganun, yun mga ano-ano lang, may magnanakaw, umapate lang sino-sino, yung kalaban mo. Kalaban nyo rin yun. Siyempre, hindi na sa batas ng Allah. Hindi na sa batas ng Diyos ang inano niya. Kalaban na yan, oo. Pero, katulad nito I mean, ito, magkasama na tayo Yes, sir. Yung sundalo naman kasi para sa bansa ang pinaglalaban. Bakit sila kafir sa inyo? Ang sundalo? Dahil, di ba, may armas, pero... Hindi naman sila kontra talaga sa Islam kasi may mga religion din. May mga religion din sila. Tsaka merong mga Muslim na sundalo. Tama, oo. Pero bakit kafir agad yung sundalo dahil meron kaming armas? Ganon? Paano ba 'yun? Hindi dahil doon sa may armas, sir. Oo, pero sa yung tawag namin kafir kasi hindi ang religion nila religion namin. Yun ang magkaiba. Kasi alam mo din sa buong mundo, hindi lang buong mundo, ang inano lang ng Allah, ang religion ng isang Islam lang ang the only religion, yung nag-iisang religion dapat. Yun Islam, Muslim, yun ang pinagkaisahan ng mga Islam. Sa mga ibang religion, hindi ko naman inano dahil ibang religion kasi pero sa akin yun inano ko, yun talaga yung... Oo. Hindi naman yun ang pagkaalam ko, yun sa Islam ang Hindi naman sa mga... Kasi siyempre maraming religion, may mga Katolik. Alam mo, may din. Pero pagkaalam ko, yun ang tinatanggap ng Allah, yun ang sa Islam lang. Yun. Kaya nga maraming nagko-convert ng Islam. Katulad kahit ikaw, kung sundalo ka man o Kristiyano, pag nag-Islam ka, doon ka Yung katulad ni Robin Padilla, nag-Muslim siya. Yun ang pagkaalam ko, sir. Pero pag hindi na sa batas ng Islam, ibang religion, na kung kumukontra na sa'yo na yun ang mo. Hindi naman sa sundalo dahil may baril siya. Siyempre tayo, may baril din tayo. Pwede naman bilhin natin, magkano lang ang mga baril, ganon. Hindi lang dahil sa baril. Pero kasi yan ang pinagkano nilang sundalo, kumukontra sa taas, kumukontra sa mga wanted, sa mga kriminal, sa mga ESG na tawag natin ganon, na kaya nga maging nagkalaban na. Bakit ka nagdahan-dahan bumaba? Ano yung desisyon? Ano yung proseso mo? Bakit nagdesisyon ka na dahan-dahan nang bumaba? Bumaba ng yun. Mag-surrender na? Kasi na rin. Panahon na sabi ko ito kasi may negotiate na. May negotiate na ng Pangulong Duterte. Mag-presidente siya. Sabi ko kay kasi pwede na tayo patawarin. Di, bumaba na tayo. Tapos naman ang gera. Tapos na tayo Wala naman. Basta sabi ko, kung mapatawad na tayo, bumaba na tayo ganun. Yun ang ko sa pinsan ko, noon.
So sabay-sabay kayo? Yes, sir. Sabay kami. 14 yata kami nag-surrender noon. So parang kung tingnan natin, balikan natin yung nakaraan. Parang ang dami nating, daming patay sa amin. Sa inyo, dami rin patay. Hindi lang, dahil lang hindi inopen yung offer na magbalik loob kayo sa gobyerno. Kaya tuloy-tuloy yung patayan. Yes. Tapos kayo nagdahan-dahan na bumaba. Anong napala mo sa Abu Sayyaf? 13 years mo doon sa loob. Parang parang wala naman, sir. Pero parang sikat lang ang mga pangalan ng mga Abu. Pero ay kasikat, wala naman doon. Hindi, sumikat. Kaya nga ngayon, ina-explain natin. Pero yung ibang kasikatan kasi dahil kina Abu Sabayan na ang iingay, di ba? Ang iingay kasi ni Abu Sabayan. Hindi na kami magkita yan. Mauna na yan sa amin. Hindi ko na naabot. Hindi mo na naabutan eh. Pero yung ikaw nun, dumisisyon kayo na bumaba, paano na yung jihad nyo? Siyempre, hindi nyo natapos yung jihad. O natapos nyo ba? Hindi pa naman natapos. Pero sabi ko, hayaan nyo na, kahit na hindi natapos, kasi wala naman patungo yan. May agreement ganyan. Diyos na lang nakakaalam dyan eh. Siya na lang bahala dyan. Kung ano yun yung naging mo. Na parang hindi natin natapos. Diyos na ang bahala. Oo. Siyempre, ang jihad, sir, wala naman katapusan yan eh. Kahit dito ka, halimbawa dito ako ngayon, kahit pwede din tawagin jihad pag hindi naman sa mga nag-encounter ka. Basta sa batas lang ng Islam pwede naman tawagin jihad yan. Kasi wala naman patungo. Yun parang may term ka ba doon, parang may agreement diyan ka nag-jihad. Pero sabi ko, kahit tayo ganito, sa hawak naman tayo ng Allah eh. Sa buhit mo, noon, binuntis ka pa ng nanay mo, diyan ang buhit ng palad mo, hanggang diyan ang kamatayan mo, hanggang maging mayor, hanggang maging gobernador ka. Yan, wala, Diyos na lang sabi ko. Wala naman tayong dyan. Diyos na lang nakakaalam dyan. Ganun ba? Kasi nung bumaba ka, si Isnilon nasa Marawi na. Yes, oo. So kayo na lang dito, si FI, kayo na. Pero nung nandun pa si Isnilon, ano bang pagkasabi niya sa'yo, ano ba ibig sabihin ng paano nyo ba masasabing nanalo na tayo sa jihad? Nung nagkukwentuhan kayo lang ano yung sabihin nung, di ba, sa encounter, o nanalo tayo dahil marami tayong napatay, wala tayong sugatan, di ba? Ganun sa inyo, ganun din sa amin, di ba? Pero sa inyo, ano ba ibig nyo sabihin na, pero sabi mo, walang katapusan yung jihad. Pero, paano yung may-declare na panalo tayo sa jihad? Wala pa naman, sir. Wala man nag-declare ganun eh. Panalo tayo sa jihad, walang ganon. Wala. Hindi pa natin alam eh. Baka wala man nagsabi ng, pero pag sa ko lang, pagka alam ko, wala man magsabi dyan, panalo na tayo. Kasi, tapos na tayo mag-jihad, wala man. So parang ibig mo sabihin nito, sa'yo, ang jihad, tuloy. Yes, oo, tuloy. Hanggat hindi tawag sa atin, ano ba yan? Hanggat hindi, sa amin, hanggat hindi kiamat, sa amin yung tawag ba kiyama? Ano yun? Hanggat hindi inaano ang mundo ng Allah, wala, hindi tapos ang pag-jihad yan eh. So tuloy-tuloy ang jihad? Oo, tuloy-tuloy. Kahit, ewan ko lang sa mga iba, pero sa amin, ganun pa rin ang kaintindi ko. Kasi ikaw, respetado yung pamilya mo. Si NJ, pinsan mo, naging Sangguniang Bayan member ba? Kapitan. Barangay. Kapitan siya ngayon? Yes. Ikaw kasi tumakbo ka na Sangguniang Bayan. Yes. Bakit ka tumakbo? Ano yun? Serbisyo? Bakit ka tumakbo bilang Sangguniang Bayan? Na 13 years ka sa Abu Sayyaf pa? Sir, kaya nga ako tumakbo ng councilor, lalong-lalo doon sa amin. Hindi naman, dahil may sahod yan, oo. Pero, dahil sa amin magulo doon sa HMA, may mga kamag-anak ko. HMA Haji Muhammad Ajul. Yung mga redo doon, walang tigilan, nagpatayan, mga pinsan ko. Pero sinabi ko ng pangako ko, kung panalo ako, ayusin ko yan. Tulungan nyo ako. Ayusin natin. Kung hindi ko kaya, paabotin natin sa mga leader, sa mga taas. Para ma-peaceful ang natin, ang lugar natin. Pero sa awa ng hindi tayo panalo, hindi ako makaano sa kanila. Sabi ko, hindi naman bahala kayo dyan. Pero, wala. Babalik ka naman eh. Kung tatakbo ka wala akong may tulong dyan. Siyempre, civilian lang ako. Pero kung nandyan ako sa posisyon,
na makatulong ako sa inyo. Unti-untiin natin ang kasi 'di ba nag-join ka galing ka abroad o si W ka doon sa Saudi Arabia, bumalik ka rito. Pinsan mo kasi noon nandun na, pero pumasok ka dahil sa Rido. Yes. Ano ba yung Rido? Para rin bang jihad yan na tuloy-tuloy lang sa mundo nyo kasi 'di ba? I'm sure may nakasama ka naman ng mga Ilocano, Tagalog doon sa abroad. Yes, wala kasing Rido doon eh. Yes. Ikwento mo nga ano ba ibig sabihin ng Rido sa mundo nyo dito sa Yakan? Ano ba yung Rido? Bakit nagkaka-Rido kayo? Yun sa Rido sa amin, sir, parang hindi ko alam anong Rido yan. Hindi naman yan jihad tawag ang mga Rido yan. Clan war yan eh. Meron din siyempre. sa mga Kalinga yan. May mga ano yan. May mga ibang lahi din yan. Ibang lahi meron yan. Meron. Hindi ko matawag yan. Mag-jihad, siyempre. Kami-kami lang yan. Kayo lang yan. Pero ang tawag yan, naalam mo na ba pag sa amin, mainit bang ulo? Minsan, konting lang kung wala kang pasyensya, konting istorya lang, gano'n, ayun na nagkaawayan, tapos magputukan na maging malalim ng sugat, gano'n. So, hindi ko masabi mga mag-jihad yan. Siyempre, wala naman jihad yan eh. Hindi jihad yan eh, di ba? Hindi redo yan. Mga kapwa, mga magpinsan lang yan. Kapamilyang mag-away dyan. Oo. Na hindi tumitigil yan. Palagi may gano'n, basta may maunitong ulo. Yun, hindi tumitigil. Pag nag-ayos na naman ito, bukas meron na naman. Hindi ko maanuhan yan. Depende na lang yan sa tao, depende na lang sa pamilya. Kung talagang mainit ang ulo mo doon, na yun, magiging redo ka. So, kami wala naman, nagredo lang kami sir noon yung panahon ng uncle namin nag-mayor. Siyempre, politik yan. Politician, nag-away-away lang. Pero, hindi ko lang alam sa mga pamilya ko. Pero, pag sa akin, sa sarili ko, panalangin ko sa Allah, sana wala akong karedo. Wala akong kaaway kahit sino. Wala akong kaaway, siyempre. Mamamatay tayo, hindi alam natin kung kailan ka mamamatay. Pero pag namatay ka, maiwan mo, marami kang redo, marami kang sukna ng tao, yung parang ayaw ng tao sa'yo. Hindi nakakabuti yan eh. Magduwaang ka, masamang tao yan. Dapat, hindi din yung legacy mo ba, dapat magandang legacy mo. Kahit ka namatay, kahit ka hindi politician, civilian ka man, kilado ang pangalan mo, pero hindi masama ang tingin ng tao sa'yo. Kasi may pangalan kayo. May pangalan ng Jamiri family. Yes, sir. So talagang, kumbaga, katulad mo ngayon, public service kaya kita tinatanong kasi ilan sa inyo na dating Abu Sayyaf, yes, nagiging, pumupunta sa public service. Yes, yun. Yan ang gusto ko. Sabi ko, sa mga kaibigan natin, mga sundalo, hindi ko lang isang kaibigan battalion commander dito. Sinong pumapalit, magiging kaibigan ko. Tapos, magiging kaibigan nila ako. Kung anong utos nila sa akin yung kaya ko, tulungan ko sila. Wag lang hindi ko kaya. Wag lang utusan nila ako yun, hindi ko gusto. Yun, ganun yun, tawag nila sa amin mga S2 ba? Yung magturo-turo ng yun lang sabi ko. Ayaw mo yun. Kasi sa redo namin yan makakarating, hindi sa inyo. Pag-alis nyo, kami naman ang kawawa, mga pamilya namin. Pero yun ang kaya ko, yun, hindi lang nakakasama, yun nakakabuti, tulungan ko kayo. Yun, halimbawa, mayroong mga gustong magpa-clear, mga taga sa taas, ganun. Ipapaklear ko sa inyo kung gusto nila. Yun yung tuloy-tuloy mong ginagawa bilang public service ngayon. Yes, sir, oo. Kung gusto nila, kung ayaw, hayaan mo sila. Hindi naman tayo, tulungan lang natin sila yung nakakabuti sa kanila. Kung ayaw nila, di wag. Yan lang may tutulong ko. May puhunan kayo na panggandang pangalan. Yes, sir, oo. Ano naman ang kasiyahan mo ngayon ng mga kaibigan mo, andito yung mga military leaders ngayon? Masaya ako, sir. Masaya ako. Ilang batcom lang dito nagpalit-palit. Yun, isang batcom natin, di pa kami kilala. Pero yung mga batcom, magiging parang kapatid ko sila. Sina Sir Santander, umalis na noon. Si Sir Lagod, sina Sir Abutin, si Sir Sales, Sir Almodovar, lahat yan. Mga brigade commander. Kaibigan ko yan. Kilala nila ako yan. Binatawag nila ako dyan. Wala. Pagpunta ko sa kanila, magkape-kape lang. Yan lang. Sabi ko, tulungan ko kayo, sir, kung ano ang may tutulong ko sa inyo. Yan lang. Kasi ganyan kasi tayo mga warrior. Oo. Mga dating magkakaaway, pag nagkita-kita kasi kung totoong warrior, magre-respetuhan. Tama, sir, oo. Si Sir Galvez noon, panahon niya, West Mincom Commander, kasi siya man ang West Mincom nag-surrender kami. Sabi din niya kay NJ noon,
hindi ko alam kung anong year yata, 2014 o 15. Kasama ko, sabi niya, kaibigan ko, na-encounter mo ng grupo mo dyan sa Albarca. Pero, wala na. Kalaban, ano yan, ngayon parang nagkakapatid na tayo. Trabaho lang yan, sabi niya, wala na yan, wala nang away yan. Panahon noon, away pa tayo, pero ngayon, nagbalik loob kayo sa amin, wala na. Yan ang gusto namin, sir. Lahat ang sakripisyo, lahat ang pinapangarap, matutuloy at maano natin. Pero sa hawak tayo ng Allah, kung ayaw niya, hindi wala tayong magawa. Kahit nga tayo, kung kunin niya tayo, kahit ngayon, wala din tayong magawa. Lahat ang tao namamatay. Kung sabi ng Allah, kukunin ko na kayo, wala nang atrasan at wala nang anuhan. Basta dyan, dyan ka lang. Ako, gusto ko magtulong sa sundalo, kahit sino man. Ayaw, wala akong kaaway. Maging abo kami noon. Mag 13 years ako ng Abu Sayyaf. Tapos tumakbo ako ng councilor. Hindi ako manalo. Pero tinatanggap ko yan. Kasi sa awa ng Allah, sa hawak ng Allah tayo. Hindi tayo pwede magsisi. Siyempre, Diyos ang ano dyan. Diyos ang may alam dyan. Kung gusto niya dyan kailagay, dyan, pwede dyan. Ako hindi ko nakakalain dating pa ako dito noong panahon namin mga ESG, lalong-lalong mag-crackdown, mga isang beses. Isang araw, mga 2 times kami i-read dyan sa taas. Tapos, maging counter mga 3 times isang araw. Pero sa awa ng Allah, buhay pa rin tayo. Kasi, may program ang Allah Ta'ala sa atin. Kung dyan ang ano. Pero sa ano ko, mga kaibigan ko, mga kaibigan ko, mga abo noon, siguro mga 50 nang namatay, sir. Ito dami rin. Dami na, oo. Nung nagsimula ka halos? Yes, oo. Nahuli na. Ang nahuli, namatay. Pero tayo buhay pa rin. Siyempre, may ano pa tayo, may budget pa tayo galing sa Allah. Baka gusto pa ng Allah magiging public servant tayo. Kaya nga, dua ako sa sarili ko. Sana maging matagumpay at makatulong ako sa kapwa, lalong sa pamilya. Sana walang galit sa akin. Yan ang ayaw ko, basta may galit sa akin. Kasi, pag may legacy ka, galit ang tao sa'yo, sino-sino man ang tao, pag nandiyan ka, sikat ang pangalan mo, pero puno ka ng galit ang tao. Wala yan, hindi din magustuhan ko yan. Ayaw ni Allah yan. Ayaw ng Allah. Ako marami akong kaibigan. Hindi lang sa mga batkong, kahit pa general, sino pang mga kaibigan ko, mga lahat-lahat, may mga position. Pero kasi, kilala nila, hindi tayo kilala sa mga dating tayong abo, pero mabait tayo, sir. Oo. Matulungin tayo ng tao. Tao ka kausap. Yes, mabait tayong kausap. Sino-sino lang pumapalit dyan, okay tayo. Sundalo man. Di ba ako nga, mga sundalo, mga kalaban dati. Pero ngayon, parang kapatid ko na sila. Welcome ako sa headquarter, welcome ako sa battalion, welcome ako saan. Sa sasakyan nila, kasama ako. Pero nagpapasalamat ako sa Allah. Alhamdulillah, magsyukur. Hanggang dito na lang, sir. Salamat. Salamat.